Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinlubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila, niyakap ang kaniyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Umayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal. Nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ng mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang pamalita. "Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay." Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lassel at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Napakaganda po ng ating pagdiriwang kahapon, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ay bakit hindi napakaganda? Sapagkat ito ang good news sa lahat ng mga good news, at ito ang tanging good news na po pwedeng tumalo sa anumang bad news katulad ng kasalanan, anumang kahirapan at maging kamatayan. Pag sinabi pong mabuting balita, ito yun. Si Kristo ay muling nabuhay. No wonder ang pagdiriwang po natin na hindi isang araw lang, ine-extend po natin ito ng 8 araw. Kaya tayo nasa oktaba ngayon. Nasa loob ng 8 araw ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Pansinin po ninyo, inaawit natin ang gloria o papuri sa Diyos. Ang mga pagbasa ay nakasentro lamang sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At kahit na matapos ang oktabang ito, ay meron pa rin tayong mga Sundays of Easter, mga linggo ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ganon ka-importante ang katotohanan ito, ang nangyaring ito. Kaya mas dapat po natin talagang ipagdiwang ito. Yan po ang dahilan kung bakit we may find itong gospel reading na parang off-tangent. Parang hindi bagay. Kasi isipin po ninyo, shortly after the resurrection of Jesus, ang mga punong saserdote, ang mga matatanda ng bayan, gumawa na agad ng paraan upang ang napakahalaga at hindi maitatangging katotohanan ito ay mapasinungalingan. Gumamit pa sila ng malaking halaga, pansuhol sa mga kawal at kung kanino pa, para ito ay pabulaanan. Isipin nga po ninyo, napakapambihira ng pangyayaring ito. Walang sino man ang nakagawa nito at walang sino man ang makakagawa pa nito mula noon hanggang sa wakas ng panahon. Ito'y pagkapatunay na ang Panginoon talaga, si Kristo talaga ay Diyos na totoo. Imbis na sumampalataya sila o imbis na at least ay manahimik na lamang sila sapagkat napahiya sila, gumawa pa sila ng hakbang upang pabulaanan ito. Grabe, di ba? Tayo nga po siguro, makakita lang tayo ng isang may sakit na gumaling. Halimbawa, pilay na nakalakad, bulag na nakakita. Matindi na yun eh. Maniniwala na tayo sa sino mang gumawa nun. Si Kristo, muling nabuhay sa araw na sinabi niya. Sa 3 araw. Ibig sabihin, may command siya, may control siya. Bukod pa sa mga himala na ginawa niyan, nakabuhay din siya
ng mga patay. Isipin nga po ninyo kung gaano katigas ang puso ng mga skriba at ng mga pariseo, ng mga matatanda ng bayan na ito. Isipin nga po ninyo kung gaano kaganid, ka-insecure sa kapangyarihan ng mga ito. Isipin nga rin po ninyo kung gaano ang inggit sa puso ng mga ito. Pero sana, over and above all this, isipin din natin na ganun kakulit, kapursigido ang demonyo. Sapagkat kung papaanong kumilos ang demonyo kay Judas at sa lahat ng taong naging dahilan, pati na sa atin hanggang ngayon, ng kamatayan ng Panginoon. Yun din ang ginagawa niya sa mga saserdote, sa mga eskriba, sa mga matatanda ng bayan noong panahong iyon. Ganon kapursigido. Ganon kakulit ang demonyo. Tinalo na siya ni Kristo. Ito ang biggest blow. Kung ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ang pinakadakilang milagro, ito ang pinakamatinding blow ni Kristo against sa demonyo. Talo na siya talaga dito. Uwian na. Para bang ganun na. Pero hindi pa rin umuwi. Hindi kasi tumatanggap ng pagkatalo ang diablo. Huwag po kayong mag-alala. Darating ang panahon, pagdating muli ng Panginoon, matutuldo ka na ang pangulit nito. Matutuldo ka na ang pagiging porsigido nito. Basta't siya'y talo na. Kaya lang, kumbaga sa patay na kumakawag pa. Kumikislot-kislot pa. Parang ganun to eh. Pero dapat maging maingat din po tayo kung paano ang isang boxer na nakapatumba na ng kung ilang beses ng kanyang opponent ay dapat pa rin yung nakapagpabagsak sa kanya ay mag-ingat sapagkat po pwedeng makapagland pa rin ito ng isang lucky punch na tinatawag. Ganun din po tayo. Bagsak na, pinabagsak na ni Kristo ang diablo. Pero mag-ingat pa rin po tayo. Kung ito'y boxing huwag nating ibababa ang ating depensa. Sapagkat baka swerte pa rin tayo nito. Ibig sabihin mga kapatid, kung tayo ay nakapagbago na, pwede pa rin tayo kasing matukso. Kung tayo nakapangumpisal na, pwede pa rin tayo magkasala. Kung tayo nasa maganda ng kalagayan, ay pwede pa rin tayong makaranas sa mga pangit na karanasan. So wag po tayong titigil sa paggawa ng mabuti, sa pagpapatatag ng ating pananampalataya, sa pag-iwas sa tukso. Hindi yung magpapakabuti na lamang tayo pagdating na lamang uli ng Lent. Huwag ganun, Brad. Hindi ganun. Hindi dapat tayo pasingit sa diablo. Kung porsigido siya, dapat mas magpursigi tayo. Kung madiskarte siya, dapat mas maging madiskarte tayo. Kung matyaga siya, dapat mas maging matyaga tayo. Kung ayaw niyang patalo, dapat mas lalo tayong hindi dapat patatalo sapagkat pinanalo na tayo ni Kristo. Dapat mas tayo sa demonyo. Dapat mas up lagi ang energy natin sa Kanya. Ang pagiging porsigido natin sa Kanya. At kayang-kaya natin yun sapagkat nasa panig natin ating Panginoon. 2 Thessalonians 3 verse 3. As the Lord is faithful, He will establish you and He will guard you against the evil one. So kaya nating maging mas lamang lagi sa diablo kapag tayo na kay Kristo. Natatandaan po ba ninyo ng salakayin ng mga kalaban, si Elias at ang kanyang sekretary, dalawa lang sila, pero isang hukbo. Isang hukbo ng mga sundalo ang pinantapat sa kanila para lamang hulihin sila. Dadalawa lang sila, hindi pa sila armado, hindi sila sanay sa pakikipagdigma. Sapagkat ganon, tingnan ng diablo ang sino man sa atin na naniniwala, tumatanggap sa kanilang buhay kay Kristo. Liyamado tayong tingnan ng diablo. At ayaw ng diablo na maging aware tayo doon. So let us always be aware, liyamado tayo. Kaya nating mas maging laging lamang sa diablo. Huwag lang natin ibababa ang ating depensa. At tulad ng, di ba, tatandaan ninyo, sabi ni Kristo sa kanyang mga piling alagad, watch and pray so that you will not enter into temptation.
Hindi, natulog sila eh. Na napaka-symbolic naman nung pagkakataong yun sapagkat yung pagkatulog na yun, yung they did not watch and pray. Yun ang sumisimbolo sa maraming nilang pagkahulog sa tukso, sa demonyo, sa maraming mga pagkakataon. Kaya, again mga kapatid, huwag tayong maging relax. Hindi dapat optional ang pagdarasal. Hindi dapat maging seasonal ang paggawa ng kabutihan. Hindi dapat maging occasional ang pag-iwas sa kasalanan sapagkat kung ginagawa ng demonyo ang lahat para tayo mailayo niya sa Diyos, kailangan din natin gawin ang lahat para tayo manatili o mas mapalapit sa Diyos. Let us not put our guard down, eka nga. Sapagkat kaya nga lamang nagiging limado sa atin ang diablo kapag pinasisingit natin ito. O di ba? Ang sabi ni San Pablo, do not give the devil a foothold. At kaugnay nito, anong sinasabi sa atin ni San Pablo rin? Do not grow weary in doing what is right. Huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat hindi napapagod ang demonyo na tuksuhin tayo. Again, liyamado po tayo. Huwag tayong padihado. Kung ang kadiliman ay sumisimbolo sa kasalanan, then darkness is just the absence of light. Hindi totoo ang kadiliman o walang kapangyarihan ng kadiliman. Nagkakaroon lamang ng kapangyarihan ng kadiliman kapag walang kaliwanagan. So lagi nating pagliwanagin ang ating isipan, ang ating kalooban. Hindi po tayo nakagagawa ng kasalanan dahil lamang pinipili natin masama. Nakagawa tayo ng kasalanan dahil hindi natin pinipiling maging mabuti. Yun. Dehado tayo eh. So, doon tayo sa kung saan nandun tayo. Kung saan tayo nilagay ni Kristo. Dehado tayo. Mabuti tayo. Manatili tayo maging mabuti. Nasa kaliwanagan tayo. Manatili tayo sa kaliwanagan. Kaya hindi dapat na maging katiwiran yung tao lang ako mahina. Hindi. Tao tayo, mahina talaga tayo. Pero pinalakas tayo ni Kristo. So, doon tayo lagi sa source of power natin kay Kristo. Huwag tayong mapagod na maging mabuti. Huwag tayong mapagod na laging piliin ang mabuti. Diyos sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang. Ganun din, kaya tayo nawawala ng pag-asa kasi pinasisingit natin sa ating mga problema ang ating pagdududa, ang ating pag-aalala. Pero kung di natin pasisingitin ang ating pagdududa at ating pag-aalala, hindi tayo mawawala ng pag-asa naman ang ating maging problema. Lumugar tayo doon tayo sa lugar natin kung saan tayo nilugar ni Kristo. Liyamado tayo. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang kapangyarihan siya. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samos sapagkat anak niya ako. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong sapagkat mahal niya ako. diringgin ng Diyos Alam niya ang ang pinagdaraan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. ng Diyos ang Bumigit tayo. samo ko. Panginoon, bless us. Pagpalain po kami ng biyaya ng iyong muling pagkabuhay. Yung biyaya na tagumpay.
ang kininawa namin ito. Huwag nawa naming isipin na hiwalay ang iyong muling pagkabuhay sa amin sapagkat ikaw ay muling nabuhay para sa aming kapakanan, para sa amin. Para itaas ang aming abang kalagayan para hindi namin maging katwiran na kami tao lang mahina. Kasi kami ay iyong tutulungan. Tulungan mo po kaming paniwalaan ito upang hindi makasingit ang tukso, upang hindi namin pasingitin ito, upang hindi namin pasingitin ang pagdududa, ang lungkot sa buhay namin, ipagpaglang namin, lumugar nawa kami, nasa tagumpay kami, nasa pagiging liyamado kami, tulungan mo kami. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan po natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Salamat, Lord. At ipinanalo mo kami. Hindi kami pwedeng matalo. Hindi namin dapat isipin na kami matatalo sapagkat ito ay maliwanag lamang na tukso ng Diablo. Tulungan mo po kaming laging maniwalang mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kapatid, pag-isipan mong mabuti. Kahit kamatayan, pinagtagumpayan ni Jesus, meron pa bang problema na higit pa sa kamatayan? Wala na. Kaya nga lagi natin sinasabi, habang may buhay, may pag-asa. Kasi kapag wala ka na, wala na. Kaya, laging may pag-asa sapagkat kay Jesus may muling pagkabuhay. At ang Diyos ay hindi namatay, nanatili siyang buhay kung lalapit kay Jesus sapagkat ganoon ang kanyang pagmamahal sa atin. Walang makatatalo. Lagi tayong magtatagumpay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.